Madalas akong sabihan ng ibang tao na masyado raw akong nagpapaapekto sa nakaraan, na bakit hindi ko raw subukang magpakasaya sa buhay. Valid ba yung nararamdaman ko kung bakit hirap na hirap ako ngayon? 20 years old ako nang maranasan ko yung lahat ng to. Ever since na mapadpad ako sa pamilya ng mama ko, ay nagsimula nang maging impyerno ang buhay ko. Simula nang mawala ang aking ama nung 20 pa lang ako, ay napagdesisyonan na ipadala ko sa probinsya, kung saan ako lumaki dahil gigibayin na ang dati naming tinutuluyan. Maayos naman sa una 3 hanggang 4 na buwan, pamamalagi ko sa puder ng kamag-anak namin. Hanggang sa nagbago ang lahat, nagmistula akong katulong na inuutos-utusan. Alam kong normal lang na mautusan ako, pero hindi naman siguro normal na pati obligasyon sa pag-aalaga sa anak ng iba, pagpapakain, pati na rin ang pagpapatulog, ultimo gatas at pambili ng diaper, nang hindi ko naman anak ay hinihingi sa akin. Hindi ko naman sinusumbat yung mga nagagastos ko, kasi nasusuklian ko naman yung pagpapatuloy nila sa akin, kasi nakilos naman ako at natulong sa mga gawaing bahay. Hindi ako physically fit na magtrabaho dahil mahina ang aking puso, kaya madalas sa isapadala ng aking ina ko umaasa ng panggastos ko sa araw-araw. Pero nising ko'y wala akong natitikman sa mga yon, dahil mismong kamag-anak ng mama ko ang gumagamit ng pera na dapat naman talaga ay sa akin. Kapag may mga pagkakataon na hindi ako sumusunod, ay nakakatikim ako ng pambubugbog na tiniis ko ng halos 2 taon. Natakot ako na magsumbong at humingi ng tulong dahil na rin sa takot at banta na papatayin ako. Nagpatuloy ang pananakit nila sa akin, at kapag nabubugbog ako ay saka lang sila hihinto. Sinubukan kong sumulat sa barangay hall namin upang magpa-blatter at para na rin ibigay alam ang nangyayari sa akin, pero never nila akong tinulungan kasi away pamilya lang naman daw to. Sobrang lungkot ko ng mga panahong yon, at natatakot ako na baka hindi ko nang muling makita ang aking nanay na nasa ibang bansa. Hanggang sa isang araw ay nalaman ng mama ko yung kalagayan ko. Umiiyak siya noon nang malaman yung sinapit ko sa kami ng taong pinagkatiwalaan niya. Nang araw din yun ay nag-decide yung kapatid ng aking mama na kunin ako at doon na tumira sa kanya. Mabait ang tita ko, pero pag may kaharap lang na ibang tao. Nung araw na lumipat ako sa poder ng tita ko ay buong akala ko malaya na ako sa pananakit na pisikal. Pero dito ko pala mararanasan yung pagtrabahuhin ka para may makain lang siya. Nung araw na dinala ako sa kanya, inutusan niya agad akong magtinda ng araw na yon. Dito ko lang din naranasan yung 1 oras na tulog para maglako ng paninda. Araw-gabi nagtatrabaho ako. Sabi ko sa sarili ko na mabuti na to kaysa naman binubugbog ako. Hindi ko rin naranasan sa poder ni tita na makuha ang padala ng aking ina, kasi nga pinangsusugal niya lang to. Kapag naman nakakadiskarte ako sa ibang bahay para maglinis ng bakura nila, dun lang nabubusog yung kumakalam kong sikmura. Nagpatuloy ako sa ganong setup dahil nga sa halos 1 oras lang na itutulog ko, bumagsak ang pangangatawan ko na parang walang pake ang tiyahin ko. Palagi niyang sinasabi sa ina ko na magpadala ng pera dahil kailangan ko raw, na naging pipi naman ako na magsabi ng totoo. Hindi rin ako makahingi ng tulong, dala na rin ang takot na baka nga mabugbog ako. Hindi ko alam kung bakit lagi akong natatakot magsabi, kahit na may sarili naman akong cellphone. Hindi ko masabi sa magulang ko yung kalagayan ko kasi ayokong mag-isip siya kasi nga malayo siya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang araw ay hindi ko na kinaya. Nagload ako sa cellphone ko ng 50 pesos na sana'y pambili ko ng makakain. Tinawagan ko ang nanay ko at sinabi kong lahat. Umiiyak ako ng mga panahong yon na halos nagmamakaawa ko sa kanya. Sabi ko ilayo na niya ako dahil sobrang hirap na ako sa mga pinagagagawa sa akin. Kaya nag-decide ulit ang nanay ko na ipahabilin ako sa iba pa niyang kapatid. Bata pa lang ako nang huli kong makita si tita, pero hindi ko masyadong alam ang kanyang ugali. 1 linggo akong nasa bahay ni tiya pero hindi niya ginagawa sa akin ang mga bagay na naranasan ko. Hindi siya kagaya ng ibang tiyahin ko. Bilang gante dahil sobrang bait sa akin ng tita ko, tumutulong ako sa mga gawain sa bahay at sa bukid. Pero bandang hapon habang tulog ang lahat, natakot ako nang biglang pumasok ang tito ko sa silid kung saan ako natutulog. May mga sinabi siyang salita na medyo sensitive na sobra kong kinatakot. Pinagbantaan ko siya na sisigaw ako kapag may ginawa siyang hindi tama. Takot na takot ako na nagtalokbong ako ng kumot at nakaramdam ako na tumabi siya sa akin. Niyakap niya ako na sa mga oras na yon ay umiiyak na ako. Dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko na pilit niyang inaalis ang kumot ko. Pero nagmatigas ako. Ilang sandali pa'y tumayo siya at hinalikan ako sa noo. Nakatakip pa rin ako ng kumot nun hanggang sa naramdaman ko na unti-unti siyang umalis. Sa sobrang nervyos ko at takot ay hindi ko ninintay pang maulit. Nag-alsa balutan ako, tumakas din ako kinagabihan. Tumawag ako sa mama ko at sinabi ko yung nangyari sa akin. Naglalakad ako noon sa kalsada habang umiiyak sa kanya. Nagpalipas ako ng gabi noon sa bus station. Sabi sa akin ni mama magpapadala daw siya ng pera at bumalik daw ako sa aming lugar. Ngayon nga ay 27 na ako. Wala pang pamilya. Madalas akong sabihan ng ibang tao na masyado raw akong nagpapaapekto
apekto sa nakaraan ko na bakit hindi ko raw subukang magpakasaya sa buhay. Valid ba yung dahilan ko kung bakit hanggang ngayon hindi ako makausad? Dahil kahit malayo na ako yung trauma na naranasan ko dahil sa pananakit sa akin at pagpasapasahan ako habang pinakikinabangan nila ang para sa akin, hindi ba valid na nahihirapan pa rin ako? Lalo pat muntika na akong mahalay. Mami Len, sana'y ma-air nyo at mapansin nyo. Letter sender, Ligaya ng Bulacan. Kung mananatili ka sa nakaraan, hindi ka talaga makakausap. Valid yung makaramdam ka ng lungkot kapag naaalala. Pero yung itali mo yung sarili mo sa nakaraan, yun ang hindi tama. Trials in life are not to make us fail, but to see how far we can fly. Total naman 27 ka na. Kaya mo nang pagdesisyonan yung buhay mo. Walang magmamaltrato at gagawa sa'yo ng iba pang bagay. Ngayon ay kaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Di ako naniniwala na puro pagsubok ka na lang at paghihirap. Kailangan mo lang munang makalimot at ibaon ang lahat ng napagdaanan mo at magsimula. Forgive anyone. Keep in mind that forgiving is not for others. Yon ay para sa'yo. Hoping that one day, you'll meet someone na makakapagpabago sa'yo. And please, seek professional help para sa trauma na dinanas mo. Kapag inuulan ka ng pagsubok, gawin mong payong ang panalangin. At sa bawat pagsubok, hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa. Kasi ang mahalaga ay kung ilang beses kang bumangon.